Nagmahal, nasaktan, na nagasa. Ganyan umano ang ginawa ng isang lalaki sa kanyang dating nobya sa Cagayan de Oro City. Kaya lubhang nasugatan. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Bukol sa ulo at mga sugat sa kamay, siko at tuhod. Yan ang tinamo ni El, di niya tunay na pangalan, matapos umanong banggain ng isang kotse sa Cagayan de Oro City. Ang tinuturong sospek, dati niyang kasintahan. Kwento ng biktima, mahigit 2 linggo na silang di nagkikita ng dating nobyo matapos maghiwalay. Pero noong Biyernes, nakita raw niya ang kotse ng ex-boyfriend malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Habang naglalakad na siya pauwi, laking gulat daw niya nang banggain siya ng nasabing kotse. Nilupad ko. Nabunal akong ulo sa semento. Pagkakuha na, iya sigurong thinking kay mamatay na ko ba. Pagsakan ako sa ulo. Iya pa kong aksyonan o balik. Gabakingan ko niya. Pagbaking niya, daday kong tindog. Pag tindog na hidagan ko. Agad siyang dinala sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Kasi nag-flat siyang plan, karang sa kupat yun, wala ko kabalo sa siyang utok. So, akong panawagan unta, igawas nila si I-surrender lang nila sa authority. Sabi ng Cagayan de Oro City Police, dati nang nagpa-blatter ang biktima dahil sa mga di magandang nangyayari sa kanila ng kanyang dating kasintahan. Dili kini ordinaryo nga reckless imprudence resulting to physical injury tungod kay nasuta man nga kit usa ka violation sa special law ang kaning RA 9262. Patuloy na tinutugis ang sospek na mabilis tumakas matapos ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Sa kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa bansa na umabot sa mahigit 68 milyon, saan nga ba may pinakamaraming botante na posibleng pinakasuyuin ng mga national candidates ngayong election 2025? Sa buong Pilipinas, ang probinsya ng Cebu sa Central Visayas ang nangunguna na mayroong mahigit 3 milyong botante. Sinundan niya ng Cavite na may mahigit 2 milyon, habang mahigit 2 milyon din ang mga botante sa Bulacan. Nasa top 10 vote-rich provinces din ang Pangasinan, Laguna, Negros Occidental, Batangas, Pampanga, Rizal at Iloilo. Kung mga lungsod naman ang pag-uusapan, 3 lugar ang may mahigit 1 milyong botante. Yan ay ang Quezon City, ang Maynila at Davao City. Nasa top 10 vote-rich cities din ang Caloocan, Cebu City, Taguig, Zamboanga City, Pasig, Antipolo at Valenzuela. Sa mga munisipalidad naman, may pinakamaraming botante ang bayan ng Rodriguez at sinundan ng Cainta na parehong nasa probinsya ng Rizal. Pumangatlo naman ang bayan ng Tanza, Cavite. Sumunod dyan ang Taytay, Rizal, Santa Maria, Bulacan, Silang Cavite, Binangonan Rizal, San Mateo Rizal, Marilao Bulacan at Pulomolok South, Cotabato. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa January 2025 pre-election nationwide survey. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa tugon ng masa January 2025 pre-election nationwide survey ng Okta Research, 16 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ng May 2025 elections noong panahong isinagawa ang survey. Ito'y sina Congressman Erwin Tulfo at kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla, TV host Willie Revillame, dating Senador Ping Lacson, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, incumbent Senators Amy Marcos at Lito Lapid, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Senador Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar at Senador Bato de la Rosa. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews nationwide
noong January 25 hanggang 31, 2025. 1,200 male at female probability respondents na edad 18 pataas ang in-interview para sa survey. Mayroon itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi raw kinukonsinti ni dating Senador Manny Pacquiao ang driver niyang nasita nitong linggo dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nakausap na raw ni Pacquiao ang kanyang chief security kaugnay sa insidente at pinagalitan ang driver. Pinabalik niya rin noon sa mga nanita ang driver para tanggapin ang traffic violation ticket. Kahapon, nilinaw ng head ng security ni Pacquiao na hindi alam ng dating senador ang insidente. Ay, bawal sa akin yung ganyan. Hindi mo naman sila tinanggal. Paano mo sila dinisiplina? Kita mo, hindi nyo makikita yung tao na yun dito sa akin niya dahil ano ko na. Siyempre, sabi ko, diyan ka na lang, huwag ka nang sumama sa amin. Ipinakilala na ang newest edition sa Arellano Fam. Let's all meet Baby Anya Love na newest and fifth bundle of joy ni Iya and Drew. Very cute si Baby Anya sa kanyang pink OOTD habang karga-karga ni Mommy Iya. Ilang kapuso stars ang nagpaabot ng kanilang congratulatory messages sa Arellano Fam. Congratulations, Iya and Drew! Naghain ng piyansa matapos sumuko at arestuhin ng PNP-CIDG ang dating Police General na sangkot sa umano'y cover-up sa kontrobersyal na Shabu Raid noong 2022. Nakatutok si June Veneracion. Ikaw po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paglapag ni retired Lieutenant General Benjamin Santos sa NAIA Terminal 1 mula Singapore, nakaabang na ang mga miyembro ng PNP-CIDG para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Binasahan siya ng Miranda rights at sa airport na rin isinailalim sa booking procedure. Naunawaan mo po ba ang inyong karapatan? Kasama si Santos sa mga pinapaaresto ng korte dahil sa umano'y pag-mishandle sa 990 kilos ng Shabu bust noong 2022. Sa itunuturing na pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan, kung saan halos 7 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat. Lumabas na nagkaroon ng umano'y cover-up para pagtakpan ang pagkakaaresto sa isang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ang idinila noon ng mga pulis, itinago raw ang pagkakahuli kay Mayo dahil may isinasagawa pang follow-up operation. Nadawit noon si Santos matapos siyang makuha na ng CCTV na dumating sa lugar kung saan na-recover ang droga. Pero sabi noon ni Santos, wala siyang kaalam-alam na may naaresto palang miyembro ng PIDEG sa operasyon. Nalaman niya lang daw na may sangkot na pulis nang mag-inspeksyon sa crime scene. Kasama ang mga taga-CIDG, mula sa airport ay dumiretso si Santos sa korte sa Maynila para maghain ng 200,000 pesos na piyansa. Kanina, meron na siyang release order and he is already temporarily a free man. Nung nakarang linggo pa nagpadala ng surrender feeder sa CIDG ang retiradong general na lumabas ng bansa bago pa nag-issue ng warrant of arrest ng korte. Wala namang paramdam mula sa 7 iba pang at-large kabilang ang dating hepe ng PNP Drug Enforcement Group na si retired Brigadier General Narciso Domingo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Domingo na hindi siya susuko. We're confident that eventually all these 7 will be all accounted for. May mga tracker teams tayo na binuo para hanapin. Actually, not only General Domingo but the 6 others. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng Philippine Navy na isang research vessel ng China ang namataan sa archipelagic waters ng Pilipinas. Nasiraan daw ito dahil sa masamang panahon, pero tingin ng isang security analyst, may ibang pakay ang barko. Nakatutok si Chino Gaston. BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa mga barko ng China na nasa West Philippine Sea, may namataan ding isang Chinese research vessel sa silangang bahagi ng Palawan sa loob na mismo ng archipelagic waters ng Pilipinas kahapon. Ito ang Lanhai 101
barko ng China na may habang 95 meters. Unang naisa publiko ang pagpasok ng Chinese vessel sa social media post ng American security analyst na si Ray Powell. Kinumpirma ng AFP na ang 9 ng Pebrero, unang pumasok sa timog na bahagi ng EEZ ng bansa ang Chinese vessel. Nakita raw ito sa Littoral Monitoring Station ng AFP sa Balabac Island. Isa sa mga tinatayuan ng EDCA sites ng US at Pilipinas. Agad ipinadala ng Western Command ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at Coast Guard Offshore Patrol Vessel BRP Melchora Aquino para bantayan ang dumaraang Chinese research vessel na galing Malaysia at papuntang China. It was challenged on Sunday afternoon by our monitoring stations in Balabac. They responded. They gave their last port of call, the next port of call, the skipper's name, with 56 crew members, and they were passing through our archipelagic sea lanes because of the inclement weather in the western part of Palawan. Sa ilalim ng doktrina ng innocent passage, pwedeng dumaan ang sino mang barko sa territorial or archipelagic seas ng ibang bansa basta tuloy-tuloy lang at hindi tumitigil. This is the expected behavior of foreign ships from any nationality, from any country that passes through our archipelagic waters. Ayon sa Philippine Navy, nasa bandang Subic Bay sa Zambales ang Chinese research vessel kaninang alas 12 ng tanghali. Inaasahang nasa area ng North Luzon ang research vessel bago maghating gabi. Ayon kay Powell, posibleng ang pagdaan ng barko sa loob ng archipelagic seas ay pagpapakita ng China na hindi nito kinikilala ang itinakdang archipelagic sea lanes ng Pilipinas at posible ding nagsasagawa ng signal at electronic intelligence. Samantala, nakalerto na rin ang Philippine Navy sa posibleng pagbagsak ng debris sa Sulusi mula sa gagawing rocket launch ng China ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Can love heal everything? Yan ang malaking tanong na sasagutin ng upcoming rom-com film na Everything About My Wife. Get ready na raw for some kilig this month of Feb-Ibig dahil kina Jeneline Mercado, Dennis Trillo at Sam Melby. Makichika kay Aubrey Carampel. Diyan Karuhatan, will you be my wife? Yes! Sabi nga nila, ang love hindi lang tungkol sa happiness, kilig, and butterflies in your stomach. Hindi tama ninig! Bakit ba kasi ngayon nagva-vacuum? Nagmi-meeting ako. Bakit kasi hindi mo nilinis yung kalat mo kanina pa? Hindi ako yan! Okay, ako na lang. Dahil kahit love hurts, you'll stay committed sa gitna ng hate, pain, and everything. Nangako tayo ng for better or for worse. Pero sumuko ka at or worse. Dito iikot ang rom-com film na Everything About My Wife na comeback sa big screen ni Kapuso drama king Dennis Trillo. And this time, with his queen, Kapuso Ultimate star Jeneline Mercado. Ang collab ng Creation Studios, GMA Pictures at Glimmer Philippines. Magpapasaya at magpapakilig this month of Feb-Ibig. Alam mo, feeling ko hindi yung lindol yung totoong act of God eh. Ano? Yung nagkita tayo. Ay, nagbalit na nga pala ako ng pangalan. Imo Kaharutan na. Iba rin yung adjustment kasi iba rin yung timing sa comedy and masaya dahil ngayon naman very light naman yung mga eksena namin dito kumpara sa Green Bones na napakaseryoso at very dramatic. Ito naman medyo may touch ng comedy tsaka romance. Makakasama rin nila si Sam Melby na makaka-love triangle nila sa movie. Maaagaw ko siya sa'yo at iiwanan ka niya. Eh sige, subukan mo! So ano dapat kong gawin? Well, I need to know everything about your wife. Nitong weekend, magkakasama sina Jen, Dennis at Sam sa isang mall sa Quezon City kung saan nag-advance ticket selling din sila ng pelikula na ipalalabas na sa mga sinihan sa February 26. Siyempre thankful ako sa dalawang to, kay Sam and kay Dennis. Dahil pumayag sila at tinagap nila tong project na to. Thank you rin sa Creation, GMA Pictures. Dahil siyempre nakabuo sila ng magandang pelikula. Siyempre pumayag ako agad kasi siyempre first time ko makakatrabaho ulit yung asawa ko after very long time. Kaya excited na ako mapanood nyo yung mga eksenang ginawa namin dito. It was
such a joy working with Jen. So I was excited to work with her again. And syempre yung script, yung movie, ang cute, ang ganda, rom-com, and yung role ko medyo nakakaiba. So it was something very different para sa akin. And for the first time working with the one and only Dennis Trillo, award-winning. Aubrey Carampel, updated showbiz happening.